Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So bago tayo mag-start dito sa ating reaction video, meron akong babasahin dito. Ito sa debate, quote unquote debate namin ni Third Eye habang siya yung nasa baba. At may kinalaman to kay Sir Ed Calawag. Si Ma'am Rian Reyes yung nagsabi. Ang sabi ni Ma'am Rian Reyes, ito din sana mapansin. Ang argue kasi ni Bungo TV, iba ang sinasadya, mameke sa nagkamali lang talaga. Correct. Correct ka naman, ma'am. Ang sabi niya, 100% ba naniniwala si Bungo kay Sir Ed? Kasi kung hindi, lalabas na ganito ang iniisip ni Bungo kay Sir Ed. All the time baka nagkakamali lang si Sir Ed Calawag. Alam mo, partially true to. Partially true to. Ganyan naman talaga dapat mag-isip eh. Kung halimbawa hindi ako 100% naniniwala kay Sir Ed Calawag. All the time baka nagkakamali lang si Sir Ed Calawag. Tama to. Or baka nga mamaya all the time baka nagsisinungaling lang si Sir Ed Calawag. 'Di ba? Ang tanong mo, 100% ba ako naniniwala kay Sir Ed? Alin bang paniniwala ang ito ba ay tungkol sa knowledge ni Sir Ed? Or do sa paranormal side nung sinasabi ni Sir Ed? Ganito kasi yan. Pag paranormal naman kasi talaga, mahirap naman talagang patunayan yan. Kasi wala namang solid studies sa paranormal eh. Unlike sa mga bagay na nag-i-involve ang science. For example, ganito binasa ko yung daan, yung kalsada diyan sa labas. Binasa ko. Tanghaling tapat ngayon as of this recording. Pagbalik ko ng alauna, wala na yung basa. So paranormal ba 'yon? Hindi, may explain ng science 'yon kasi maaraw eh. Pwedeng nag-evaporate yung may studies na kasi tungkol doon. Kaya, pero kung alam mo kung ang idadahilan mo sa akin, kaya nawala yung tubig dyan ay sinipsip ng demonyo. Di ba? Hindi ako maniniwala sa'yo. Mas maniniwala ako sa science. However kasi, ang paranormal kasi, wala pang solid studies tungkol dyan. Kaya most of the time, mataas ang risk na pagdudahan ng isang bagay na involved sa paranormal. Kasi minsan kasi mga nangyayari sa paranormal. Nangyayari sa paranormal, dinidefy yung yung science minsan eh. Pero it doesn't mean na hindi siya totoo. Paano ko nasabing hindi totoo? For me, naniniwala naman ako talaga na nag-i-exist ang multo. Kasi may mga bagay kasi na na parang religion lang yan Maraming nag-argue na hindi totoo ang Diyos. Pero at some point of our lives kasi, masasabi mo katulad ko kahit na skeptic ako, masasabi ko na totoong may Diyos naman. 'Di ba? Totoong may Diyos. 'Di ba? At yung mga paniniwala sa paranormal naman na yan, kailangan i-respect yan para sa akin. Pero kapag ka namimeke ka ng isang bagay, hindi ka dapat irespeto. 'Di ba? Kasi minsan kasi ang dating sa atin kapag nagde-debunk ka ng video ng halimbawa may white lady, parang ang dating kasi sa mga bobo tanga-tanga, dinidisprove mo na totoong may multo. Hindi naman multo yung sinasabi mong hindi totoo eh. Yung video, yun na hindi totoo, yung video, hindi yung multo. Paulit-ulit na lang tayo dyan sa lagi. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka doon sa lugar. Walang problema doon sa lugar. Malay mo, totoo namang haunted talaga yung lugar. Pero yung video, ang hindi totoo. At yung mismo nagpe-perform ang hindi totoo. Yung tanong mo na, naniniwala ba ako kay Sir Ed? 100% naniniwala ako kay Sir Ed. Unang-una, lahat ng tungkol sa paranormal, hindi ko pa naman natatanong lahat kay Sir Ed eh. Continuous ang discussion namin. Pero so far, lahat ng tinatanong ko kay Sir Ed, nasasagot niya naman.
'Di ba? At yung mga sagot sa akin ni Sir Ed tungkol do sa tanong ko, pag ni-research ko sa ibang nag-aaral ng paranormal, nagtutugma naman. 'Di ba? Nagtutugma naman yung kung ano yung mga tinanong ko kay Sir Ed. Pero sa science, hindi siya magtutugma sa science kasi nga wala pang solid na proof. Kaya there's no way of knowing kung totoo ba 100% yung sinasabi ni Sir Ed Calawag tungkol sa mga halimbawa wala na akong matandaan pinag-usapan namin pero halimbawa for the sake of argument, kapag sinabi ni Sir Ed Calawag na ang duwende ay halimbawa ang duwende ay maputi, wala sinasabi si Sir Ed, halimbawa lang to halimbawa si Sir Ed Calawag sinabi niya ang duwende ay maputi or ang duwende ay pointed ang tenga. 'Di ba? Halimbawa may sinabi si Sir Ed Calawag na gano'n Kapag sinabi ni Sir Ed Calawag 'yon sa akin, hindi ko siya pwedeng hingin ng proof dahil wala namang or hindi ko siya pwedeng kontrahin doon. Kasi kahit ako hindi pa ako nakakita ng duwende. 'Di ba? Hindi ko nga alam kung nag-i-exist ang duwende. Ayoko sabihin na hindi totoo agad ang duwende kasi malay mo may magpakita sa akin bigla na duwende. Pero yung mabe-verify kung totoo yung sinasabi ni Sir Ed Calawag na walang sinabi sa akin, Sir, example lang po to ha. Example lang po to. Yung sinasabi sa akin na pointed ang wala naman akong pagbabatayan nun So, darating tayo dito dun sa pagkakakilala ko dun sa tao. Itong tao ba na to sinungaling o hindi? 'Di ba? Kaya dito kung darating tayo kay Third Eye kasi, yes, sabihin na natin yung mga videos niya, may mga sinasabi siya doon, hindi natin ma-explain kung ano yung nasa videos ni Third Eye. Pero ang pagkatao ni Third Eye, ang dami na nagpo-prove na sinungaling tong taong to. Pagdating sa pagdating sa ghost hunting niya, make sure pa ba natin na lahat ng sinasabi niya ay totoo na? Kayo sumagot. Sa dinami-dami na na-discover natin na pagsisinungaling ni Third Eye, sakto, pag vlog niya bilang ghost hunter, totoo lahat yon? Maaaring hindi ko ma-debunk kasi malinis ang pagkakagawa nung video ni Third Eye, halimbawa, ang ginagawa niya lang, may nakita ako dito. Wala namang, hindi naman, kaya nga sinasabi kay Third Eye, magdala ka ng gadget Hindi naman yung gadget ang susundin mo. Dapat yung kiniklaim mo, yun ang susundan ng gadget. At yun ang nakita ko kay Sir Ed Calawag. Diba? Or kung makaka-offer kayo ng explanation nun, yung halimbawa, tinatanong niya, napanood nyo naman yung video namin. Nagtatanong siya pero nagre-respond dun sa EMF meter. 'Di ba? Kasi kung pwede naman 'yon na walang EMF meter, kaya lang pagsasabihin ni Sir Ed Calawag, letter V yung simula ng pangalan niya. O paano kami maniniwala? Kasi yung gadget kasi para sa ating mga hindi nakakaalam yun Para sa ating mga walang powers yung gadget na yun Para ma-validate yung kiniklaim ng tao. 'Di ba? Kaya nga kung gusto nyong maging totoo si Third Eye at ma-verify na totoo yung sinasabi niyan, bilhan nyo siya ng EMF meter. Pag may nakita siya na may nakita ako doon, patakan nyo agad ng EMF meter yon. Pag hindi pumalo yung sinungaling yung Third Eye nyo. Hindi pwede siya yung sasakay sa EMF meter Kasi pwede kasi mangyari ganito. Pumalo yung EMF meter, biglang sasabihin niya, ay oo nga, may nakita ako dyan. Hindi pwede yon. Kailangan mauuna siya sa EMF meter. Or kung ghost tube ang ginagamit nyo, sige, gumamit kayo ng ghost tube. Dapat nauuna si Third Eye kaysa sa sasabihin ng ghost tube. Hindi niya dapat sasakyan ang para ma-verify yung totoo yung Third Eye nyo na yan. Ano yung tanong uli? 100% ba naniniwala si Bungo kay Sir Ed? So far, lahat naman ng tinanong ko, satisfied naman ako. Kaya nga lang, yung naniniwala ako, hindi ko pwedeng sabihin naniniwala ako Kasi nga, wala namang makakapagpatunay sa sinasabi niya rin naman sa akin.
Pero yung satisfaction na nakukuha ko sa sagot niya, nandoon naman. 'Di ba? Siguro sa tiwala, hindi. Pero yung sa respeto, andoon. Kasi katulad nga nung sinasabi mo dito, 'di ba? All time baka nagkakamali. Hindi, pag sinasabi mo naman na all the time baka nagkakamali, hindi mo naman iniisip na nagkakamali si Sir Ed Calawag eh. Baka lang. Kasi part na ng pagiging skeptic yan eh. Hindi mo na matatanggal yan. 'Di ba? Nag one-on-one din kami niya ni Sir Ed Calawag sa lahat ng tanong ko. Kahit nga Bible pinanlaban ko na dyan eh. Pero nagawa niya ng paraan para matalino si Sir Ed Calawag, hindi siya tanga. Hindi siya tanga kausap. Nagawa niya ng paraan na maikutan niya yung Bible. Na technical niya ako doon sa Bible. Ayoko nalang sabihin ko ano yun kasi baka gayahin ng ibang ghost hunter. Pero matalino si Sir Ed Calawag. Yan kasi yung madalas na hindi ginagawa ng mga fake ghost hunters. Yung pagka tinatanong, hindi sila sumasagot. Ang gusto nila mangyari, maniwala agad sila sa sinasabi mo o sa sinasabi nila. 'Di ba? Yan ang malaking difference ni Sir Ed Calawag sa ibang ghost hunters. Hindi takot si Sir Ed Calawag na matanong at humarap. 'Di ba? 100% na naniniwala. Hindi ako makapagbigay ng percentage eh. Kasi most of nga, katulad ng sinabi ko, most lahat ng claim sa paranormal, wala namang nagpapatunay dyan eh. Diba? Wala naman data ang science kasi sa paranormal. Ang science kasi exact yon. Solid yon pag science ang nagsabi. Diba? Katulad nung nung pag-react ng EMF meter. Magre-react ang EMF meter kapag may electromagnetic field sa paligid. Dun sa lugar na pinuntahan namin, wala namang kuryente dun. 'Di ba? Wala namang kuryente dun. Ang sinasabi ni Sir, may nagsabi diyan kanina baka bakal daw ng bintana. Pwede naman, kaya lang let's say nakakapagbigay ng reading yung bakal ng bintana. Pag pinatong mo dun yung EMF meter, dapat hindi bumababa yon kasi may bakal. Hindi naman umaalis ang bakal eh. Nandun lang naman ang bakal eh. 'Di ba? Kung nare-read niya yung bakal, dapat steady lang siya na mataas ang reading niya. Kung bakal yun nagko-cause ng mataas na spike. Kaya lang, anong nangyari, nag-spike siya na mataas, then biglang nawala. Ibig sabihin, meron doon sa lugar na yon na biglang nawala. Kung ano yon, ayokong sabihin multo yon, pero may something doon na nagkukos ng EMF na biglang nawala. Diba? Maybe mapapaliwanag ng science yon kung sino mga nakakaalam sa inyo, no? Lalo na sa mga electrical engineer. Open po ako mag-isip. Ay, magbasa nung ganun. Mas gusto ko po yon. Ayoko lang nung sasabihin na fake, pero wala ka namang ino-offer na explanation. Paano ka namin maiintindihan? 'Di ba? Pwede kasi wala talagang 100% na legit. But some intelligent enough to make it look like legit or intelligent enough to earn your trust para mailang kang mag-debunk. Naiintindihan ko 'to. No, oo nga naman pagka halimbawa sa sobrang maiilang ka na mag-debunk. Pero trust me ma'am, hindi ako maiilang mag-debunk. Kasi after ko talaga yung totoo, may itatanong talaga ako eh. Napapansin mo dun sa channel ni Ed Calawag, galit na galit sa akin dun yung mga tao. Kasi ang dami kong daldal eh. Madami akong daldal. Katulad nung nahulaan ni Sir Ed Calawag nahulaan ni Sir Ed Calawag ahead yung sasabihin sa akin ng quote-unquote multo na binaril siya. 'Di ba? Ino-offeran ko pa rin ng explanation yun, dinidibang ko pa rin on the spot yun. Sabi ko, pwede naman kasing nagkataon naman talaga. Sa loto nga may tumatama eh. Yun ang sabi ko dun eh. 'Di ba? Pero at some point, napaka-slim kasi nung chance na magtugma kami ng sinabi. Kasi
at the back of my mind, ayoko rin kasi mapahiya si Sir Ed Calawag. Baka mamaya kasi, ang nasabi ko na barel, then ang nasulat pala ni Sir Ed Calawag, sinaksak siya. E di pahiya kami parehas. Or mapapahiya si Sir Ed Calawag. Pero hindi, nagtugma kami. Pero again, inuulit ko, dahil kasama ako doon sa video na yon, dahil video ko nun, magiging bias ako doon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, na kahit kailan hindi effective na mag-debunk ka pag ikaw ay nandoon din or ikaw yung nakakaranas. Kasi cloudy na yung judgment mo pag nandoon ka na eh. Lahat na may experience, ako to be honest sa'yo, lahat na na-experience ko doon, naniwala ako. Diba? Kaya hindi nyo ako pagkatiwalaan, hindi nyo pwedeng pagkatiwalaan lahat ng sasabihin ko. Kasi during that time, naniwala ako nun eh. Diba? But some is intelligent enough to make it look like legit or intelligent enough. Alam nyo, ma'am, yung sinasabi mo dito na but some intelligent enough to make it look legit or intelligent enough to earn your trust. May mga may mga videos ako nakikita sa internet na na-debunk na mga international debunker na kung nung unang napanood ako, naniwala ako. Hindi naman ako loco-proof eh. Pwede pa rin naman ako maloko sa mga ganyan. Kaya lang, yung mga level ng mga ghost hunter kasi dito sa Pilipinas, lalo na yung kila Kuya Red at Donsky, pambihira naman kayo. Diba? Alam niyo naman peking-peke yung video. Ibang-iba yan dun sa mga videos na nakukuhanan ng mga magaling mameke talaga sa ibang bansa. Diba? Manood ka dun sa mga sa Nook's Top 5 minsan. May mga videos doon na na-debunk na ng mga international debunkers eh. Pero nung first time na napanood ko yun, totoo yun. At least ganun man lamang yung mga nagsasabi sa inyo na na okay lang sa amin na peke basta na-entertain kami. Itaas nyo naman yung standard nyo sa ganun. Hindi yung pambihira, yung halata naka-wig at di ba men? While others not. Ako minsan gusto ko mag-debunk minsan. Gusto ko lang, sige ma'am, mag-debunk. Kahit yung sa akin, i-debunk nyo. Ini-encourage ko naman yun. Di ba? Minsan gusto ko lang talaga manood ng entertaining. Wala ako sinasabihin na fake kahit sino. Pwede ka magsabi kahit kanino. Kaya lang, make sure mo, yung pagsabi mo ng fake ay may backup na talagang fake. Wala namang problema dun eh. Kasi kalayaan naman natin kasi magsabi ng ganyan eh. Diba? May backup dapat yung yung sinasabi mo. Halimbawa, fake yung video ni Pedro. I-explain mo. Kaya naging fake yan kasi nakita ko may tali yung kaya lumulutang eh. Yung mga ganon, di ba? Hindi fake yan. Yung matatapos ng ganon. Di ba? Kabullshitan yun eh. These are thoughts on my mind na nakakakonsensya ilabas pero need to establish my argument. Hindi naman kasi ako reklamador lang. Sana magets nyo. Nagigets ko yung punto nyo. Inuulit ko, bored lang ako kaya ako nakikipag-argue. I enjoy Bungo TV. If tingin ko may chance manalo ako, hindi meron lahat. Ito yung wag nyong iisipin na hindi kayo mananalo lagi. Kapag haharap kayo sa akin, hindi lang sa akin kahit sa kanino, as long as na alam nyo na totoo or may yung sinasabi nyo, may laman yung sinasabi nyo, wag nyong iisipin na may chance kayong manalo. Isipin nyo lagi, mananalo kayo. Kasi alam mo, at the end of the day, yung pagparehas tayo nagdedebate, parehas naman tayong panalo dyan eh. Parehas tayong may matututunan dyan mag-isa eh. Diba? Parehas tayong may mag-isa sa isa't isa pala. Parehas tayong may matututunan dyan eh. Kasi may mga time kasi na ilalaban ko hindi, white lady talaga ito. Itong nakita ko na to. Pinakita ko yung picture, white lady. Hindi Bungo, yan? Poste lang yan na puti. Ako, pagkakaalam ko talaga white lady, hindi white lady to.
Tapos shinow mo sa akin shinow mo sa akin na yung unang capture ng video nandun na yung poste na yon. 'Di ba? Then naging white lady sa akin. So napatunayan na ikaw yung tama. Ano ba? Ibig sabihin ba talo na rin? Hindi. Nalinawan ako sa sinabi mo. Ganun dapat ang mentality. Kasi minsan kasi pag laging ang sinasabi, matatalo ka. Hindi. Yung mga ghost hunter ba na yan? Akala nyo ba pag umamin yung mga yan, ako yung panalo? No. Sila yung panalo dyan. Kasi pagka umamin silang namimake sila before, pwede na silang mag-fresh start ngayon. Diba? Kakalabanin ko argument ko para bumalik dating bungo na entertaining. Bored lang talaga ako if mapapansin okay lang. Pero kung ang usapan paghingi ng pera, medyo kampi ako kay bungo. Inuulit ko yung paghingi ng pera, hindi naman masama yan kahit kailan eh. Hindi talaga naging masama yan paghingi ng pera sa social media. May mga gumagawa naman yan eh. 'Di ba? Nagiging masama na lang yan kung halimbawa yung inaabuso or niloloko mo na yung tao para bigyan ka ng pera. For example, may tutulungan kang aswang na nailigtas mo. 'Di ba? Nasa nasa reason yun ng gumagawa eh. Nasa reason yun ng gumagawa. 'Di ba? Kung meron naman diyan nang hihingi. May mga bigating vlogger nga diyan na sa bagay, mataas kasi ang risk ng niyan eh. Mataas kasi ang risk ng tukso sa pera niyan eh, yung panghihingi kasi na yan eh. 'Di ba? May lugar din naman ng paghihingi. At hindi naman ako total doon. Pero kung mayat mayang parinig na lang, yung parang hindi na nabubuhay, kundi nabubuhay na lang sa panghihingi. 'Di ba? Anti-mendicant silo na 'yon. Pero pera nyo naman yan ganito yan, pera nyo naman yan. Pero pag sinabi namin na naaabuso ka, karapatan namin yon kasi nakikita namin sa publiko kung paano magpaawa sa inyo eh. At naaabuso ko na yun. Pero nasa inyo pa rin yan. Kahit pa sabihin namin na inuulol ka niyan, kung gusto mo magpadala ng pera dyan, magpadala ka ng pera. Wala rin naman kami magagawa dun eh. Pero wag nyo kami babawalan magsabi sa mga gusto namin sabihin. Diba? Maliwanag na tayo, ma'am. Ire-recap ko ha, yung sagot ko dito. 100% ba naniniwala si Bungo kay Sir Ed? Diba? Ayoko sabihin yung term na 100% ako naniniwala. 100% siguro satisfied dun sa sagot. Kaya lang, dun sa sagot sa akin, hindi ko naman mabe-verify yun dahil nga paranormal. Wala naman tayong pwedeng solid na pagbatayan dun eh. Halimbawa ganito, may tinanong ako kay Sir Ed na bakit yung may mga kaluluwa na na paulit-ulit siya na sumisigaw doon, tapos naman na yung pangyayari na yon. Halimbawa, may pinatay dito sa bahay na to. 'Di ba? Nung pinapatay siya, sumisigaw siya. Then nag-ghost hunting ako sa bahay na to, naririnig ko yung sigaw. Bakit pa ulit-ulit yon? So, i-explain sa akin ni Sir Ed Kalawag. Kasi Bungo, yon ay imprint ng nakaraan. Residual hunting ang tawag doon. Yun ang mga sagot sa akin, Ngayon, ire-research ko naman sa online. May pinagbasihan kaya siya sa sinabi. Meron naman talagang nagsasabi na residual hunting. Totoo ang residual hunting. 'Di ba? Kasi parang tape recorder yun eh. However, yung mga nagsasabi ba nun, may backup ba sa science yun? Wala. Walang backup sa science yun. Wala kang makikita na kahit anong nag-aral tungkol doon. Meron nag-aral, yung parang based on experience, pero based on science, wala. 'Di ba? Ako number 1 pa rin kasi talaga sa akin science eh.
Diba? Kaya dadaan tayo dun sa respeto. Katulad ng mga religion, hindi mo naman mabe-verify kung sa science tungkol na nag-i-exist ba si Allah, si God the Father. Nag-i-exist ba sila? Hindi. Pero may faith ka eh. At yung faith kasi na yon, doon ka pwede maniwala ng walang batayan. Pero doon sa naniniwala, as in naniniwala na 100%, hindi ko pwede ibigay yun. Diba? Inuulit ko, tama itong sinabi mo, all the time, baka nagkakamali lang siya. Pwede ko isipin to. Pwede. Pero asahan mo, hindi ako maiilang mag-debunk. Pag may nakita talaga akong obvious na panggagago, sasabihin ko. So, proceed tayo doon sa mismong comment dito. Doon sa Clark Abandoned Hospital. Sabing ganun, ni Ma'am Marjorie Gaganta. Legit ha, sobrang diin ni Bungo sa baso. Di tuloy kayang paggalawin ni Ed. Sa ngalay na lang yan kaya may movement. Pwede. Ito yung mga gusto kong comment eh. Pwede, siguro, no? Sa ngalay na lang kaya may movement, siguro. Pero yung diin, I assure you, hindi ko diniinan yung baso. Actually nga, bago mag-start yung session namin pinatesting sa akin ni Sir Ed na igalaw yung baso. Ano siya, may friction siya. Pag sinadya mo siyang galawin, tataob yung baso. Pag diniinan mo, tapos igalaw mong ganon, tataob yung baso. Mahahalata. Pero yung kaya nag-move dahil sa ngalay, pwede to. Pwede. O, kita nyo na? Pwede to. Ito yung nag-iisip eh. Parang fake, hindi siya gumagalaw. Ito, tanggalin nyo sa mentality no, na pagka hindi, pag walang nangyari, fake na. Tanggalin nyo sa mentality nyo yun. Diba? Uulitin ko yung analogy ko dyan. Isang totoong mangingisda. Para bang sinasabi mo na kung totoo ka mangingisda, dapat may mahuli ka lagi. Hindi na ba siya mangingisda nun pag wala siya nahuli? Wait lang pahabol lang to. Pahabol sagot lang to sa tanong. Ang sabi ni ma'am, paano mo nasabing legit? Dahil wala na nagpakitang multo at hirap na hirap makakuha ng multo, by default legit. Kita mo, iba yung dahil walang nagpakitang multo, legit na. Yun ba ang gusto ko i-imply dito? Ulitin nga natin yung sinabi ko para maintindihan ni ma'am. Kinukuha mo out of context yung sinabi ko eh. Kahit walang paranormal. Para sa iyo ba, ang pagiging legit na 100%, kailangan may paranormal na nangyayari? Kasi sa akin, ang standard ko, kahit walang paranormal na nangyayari, pwede kong tawaging legit eh. Yan ang sabi ko, kahit walang paranormal na nangyayari, pwede kong tawagin legit. Kung ang niya doon, kung ang layunin niya doon, pumunta siya doon para tuklasin ko ano yung totoo. Halimbawa, skeptic siya, naghahanap siya. Lahat ng magpaparamdam sa kanya doon ay may explanation siya. Para sa kanya. Kasi subjective naman yun eh. Kung yung narinig na kalabog na yun, ay iisipin mo kung multo o hindi. Diba? Legit ka na nun. Naghahanap ka ng truth eh. It so happen na lahat ng mga napapansin mo doon sa location, lagi ka may explanation. Di ba? Napapanood mo ba yung I do suggest, panoorin mo yung The Watcher sa YouTube. Si Ryan at Shane. Si Ryan, believer yon. Kasama niya si Shane na skeptic. Di ba? May mga times na dinidebunk ni Shane yun. Pero legit silang ghost hunter. Di ba may nakikita si Shane, dinidebunk si Ryan, may nakikita siya, dinidebunk ni Shane.
Diba? Para kay Shane, walang paranormal na nangyayari. Pero legit silang ghost hunter. Kasi naghahanap sila. Ghost hunting nga eh. Until such time na, kung sa buong karir mo, wala ka naranasan, paano kung talagang wala ka namang naranasan? Pero kompleto ka ng equipment mo at ang ginagawa mo talaga, alam mo sa puso mo na wala kang peking ginagawa. Diba? Kasi ang paranormal naman kasi hindi naman yan hindi naman yan yung regular job na halimbawa mangingisda ako, 'di ba? Pag-aaralan ko yung high tide at low tide na mapipredict mo. Unpredictable ang paranormal. 'Di ba? Maaari sa buong ghost hunting career mo, maaari once ka lang nakakita ng multo. Pwede. 'Di ba? Pag wala akong nakitang wala po bang proof talaga? Kasi itong mga sinasabi mo dito, hindi mo ko naiintindihan eh. 'Di ba? Kasi ang standard mo sa isang ghost hunter, kailangan may makita. Paano kung wala? Paano kung wala talaga? Nangyayari talaga yan? Wala talaga. Kahit isang araw ka lang mag-ghost hunting, ghost hunter ka na. From the name itself nga, ghost hunter eh. Nag-hunt ka ng ghost eh. Hindi naman pinag-uusapan dito kung career or Siguro, kung taon ka nang nag-ghost hunting, makakaranas ka at makakaranas ka, Pero kung nagkataon na buong hunting career mo, wala ka talaga nakita, pero seryoso ka naman sa ginagawa mo, nagsiset up ka ng mga equipment, wala, mailap talaga kontrolado mo. Hindi mo makokontrol yan. Hindi mo siya makokontrol. Nung pumunta nga kami na sementeryo, nag-ghost hunt kami sa sementeryo, wala naman kami naramdaman eh. Makokontrol ko ba yan? So hindi ako legit nun? Dahil wala akong naramdaman? Ang kinaklaro ko dito, ang nagiging batayan nyo kasi, kailangan may maramdaman bago ka maging legit? No. Basta nasa puso mo yan at nandun ka, seryoso ka na mag-set up ng cameras, ng nag-ghost hunt ka na nun. Diba? Tsaka hindi mo sasabihin na, paano mo sabi legit? Dahil walang nagpakita multo at hirap na hirap makakuha ng multo, by default, legit na lang. Diba? Hindi by default. Paano kung halimbawa, pumunta doon, may layunin ka na talagang mameke? By default, legit din ba yon? Hindi. Hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko. Kasi doon sa name na ghost hunter ka, meron nga kilala ko treasure hunter kahit kailan hindi pa nakakita ng treasure eh. Hindi na ba siya treasure hunter nun? Kilala mo kung sino yon? Tatay ko. Mahilig kasi mag-Indiana Jones ang tatay ko nung araw eh. Kasi sa Mindoro nun, may atin-atin na lang to Hindi ko naman balak, daddy, ayoko naman kitang pahiyain, baka may multuhin mo ko eh. Diba? 10 years ang tatay ko naghanap ng Yamashita's treasure. Maniwala kayo sa akin. Diba? Yung pera na ginugol niya doon, although na hindi naman full-time na career niya yun, pag nayayaya lang siya ng mga friends niya, oy, may lead dito sa ganito. Kahit kailan dun sa hanggang sa nanawa na siya sa kanila, wala siya nakitang treasure sa pagte-treasure hunt niya. So, hindi na ba siya treasure hunter nun? Di ba? Treasure hunter pa rin siya nun. Napahiya ko patuloy yung tatay ko. Parang ghost hunting. Di ba? Hindi naman dito yung hindi naman usapin tong basta nag-hunt ka ng ghost, tapos the name itself. Di ba? Ano yun? Pag wala akong nakitang multo sa buong ghost hunting career ko, legit ako? Wala po ba proof talaga? Paano yung tools nila I Am Reverie? Dahil bihira makadetect ng ghost means legit? Wala po bang proof na legit? So, babalik ta rin ko to sinasabi mo. Pag lagi bang may nadidetect, legit na para sa'yo? Kasi alam mo, the more na maraming
nagpapakita, mas ano yan eh. Mas madalas sa pinaghihinalaang peke yan eh. Sa totoo lang, pagdating sa paranormal, ibang-iba kasi ang paranormal sa sa regular na hobby. Hayaw sa gusto mo, wala pa kasing proven na na studies tungkol sa paranormal eh. The more na maraming nakukuha yan, mas maraming debunkable dyan. Parang plenty talk, plenty mistake. Imbis na legit sila cause, their tool is proven 100% accurate. Legit sila cause, scientifically, their adventures is accurate. What? Ulitin natin na. Ano yon? Pag wala akong nakitang multo sa buong ghost hunting career ko, tina mo, binibigyan mo na naman ng sariling definition eh. Sinabi ko ba doon na legit ka na pag wala kang nakita? Ganun ba? Ulitin nga natin sinabi ko. Kasi binibigyan niya ng maling meaning yung sinabi ko eh. Sa akin ang standard ko, kahit walang paranormal na nangyayari, pwede kong tawaging legit eh. 'Di ba? Kahit walang paranormal na mangyari, when you say kahit wala, pero pwedeng meron. 'Di ba? Kahit wala. Legit na ghost hunter ka na. Kahit wala. 'Di ba? Hindi naman sinasabi na pag wala kang nakuha, legit ghost hunter ka na. Hindi naman ganoon eh. Intindihin mo rin yung statement. Ang pinapalabas mo kasi dito, sinabi ko, pag walang nakuhang evidence, legit na. Hindi. Mali ka. See? Hindi ka nakikinig sa sinasabi ko. So, ano yun? Pag wala ako nakita multo sa buong ghost, legit ako. Diba? Kabulshitan, gamitin ng tenga. Parang sinabi mong ganito, nagtatrabaho ako kahit wala akong makain. Does it mean ba buong pagtatrabaho mo wala ka nang makakain? Kahit wala kang makain, magtatrabaho ka pa rin. Kahit wala kang makain. Hindi naman ibig sabihin nun, buong karir mo sa pagtatrabaho mo, hindi ka kumakain eh. Kabubuhan yon yung na yon. I'm so sorry ha, minimislead mo kasi yung statement ko, ma'am eh. Diba? Hindi mo iniintindi yung mga words na sinasabi ko. Kasi ang notion kasi natin madalas, kapag sinabi mong legit, kailangan may magparamdam. Totoo yan. Ganyan yung mga ganyan yung mga bobon tagahanga ng mga fake ghost hunters. Ganyan na mentality. Yung minsan nga, pupunta ka kay Sir I.M. Reverie, fake naman to. Walang nagpapakita. No, kita mo na? Kasi ang standard nila, bago ka mag-legit, kailangan may magpakita. Diba? Kaya nga sinabi ko, kahit wala kang makita, basta tapat ka na nag-ghost hunt ka, legit ka, kahit wala kang makita. Hindi ko sinabi na, basta wala kang makita, legit ka na. Walang ganon. Seryoso ako, di ko na-gets yung definition mo, legit mo, Sir B. Promise, Sir, gumamit ako ng utak sa hindi ka gumamit ng utak, sorry. Di po talaga magets. Hindi ka gumamit ng utak. Or ang meron lang talaga ay legit dahil pasado sa criteria mo. Yes! Yes, di ba? Which is plenty talk, plenty mistake na hindi talaga normal. No! Di ba? May criteria talaga ako sa pagiging legit. Basta wag ka magdala ng costume. Di ba? Wag ka magdala ng costume na pang white lady. Wag kang alam mo sa sarili mo na hindi ka mamimeke. Yun lang. Mag-ghost hunt ka doon. Kung may makuha ka, sige. Pero kung wala ka makuha, okay rin lang. Legit ka pa rin. Kahit wala kang makuha. Yun ang sinabi ko, kahit wala kang makuha, legit ka na sa akin. Hindi ko naman sinabi na fake ka pag may nakuha ka. Legit ka pag wala ka nakuha. Walang ganon. Actually nga, parang ganito yan eh. Kahit lawyer ka, wala kang naipanalong kaso, legit na lawyer ka pa rin sa buong karir mo.
Wala ka na ipanalo. Bakit? Paano ka naging legit na lawyer? 'Di ba? Nag-participate ka na sa trial eh. Pinahintulutan ka na ng korte na mag-represent ng ano eh, ng kliyente dahil sa credentials mo eh. Legit na lawyer ka kahit na wala kang pinanalo buong karir mo. Legit na lawyer ka pa rin. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito, yung the way ka mag-conduct ng investigation mo. As long as wala kang pandadaya, kahit wala kang makuhang evidence, legit na ghost hunter ka na. Huwag mo i-mislead yung tao na kailangan wala kang makuhang evidence para maging legit kang ghost hunter. Intindihin mo, ma'am, yung sinasabi ko. Hindi mo iniintindi eh. Di ba? Merong mga legit na nagkakaroon ng evidence talaga. Meron naman. Kaya lang ang pinag-uusapan dito, kahit wala kang makunan, legit na ghost hunter ka sa akin. Kahit, take note the word na kahit. Hindi ko naman sinabi na kailangan wala kang makuha para maging legit ka. Walang ganon. Next tayo dito sa isang comment mo na ihahabol. Ito. Medyo nakakainip yung reply mo, boss Bungo. Pwede pa add question pa ako. Pwede ko ba hulaan yung sinabing mong argument nyo ni Ed Caluwag sa Bible? Yun ba yung about sa kalagayan ng kaluluwa after death? Hindi technicalities ma'am eh. Hindi tungkol sa Bible ang sinagot sa akin ni Sir Ed. Ayoko lang sabihin. Kasi ika-capitalize yun ng mga fake ghost hunters eh. Hindi siya, ito na lang ha, yung sinabi ko doon sa Bible, nag-cite ako siya ng niya, na-circumnavigate ni Ed Caluwag. Nasabi ko naman yun, additional na lang to. I'm not attacking Sir Ed. Gusto ko talagang magets thoughts ni Bungo. Minsan kasi maski tayo, di natin kilala sarili natin. The only way to find out who you really are is if ma-force ko si Sir Bungo na sumagot sa mga certain questions. At the end of the day, wala akong galit kay Sir Ed. At if tingin ko nasabi ko akong pwede makasakit, Sir Ed, if you want, I'll say something to take back all the idea. Wala namang doon. Sorry for how I talk. No, wala namang doon. I'm just to be as nagmamagaling as how Bungo talks on siya. Medyo offensive sa akin to. 'Di ba? Medyo offensive sa akin to. Nang sa side swipe ka, ma'am eh. Pero okay lang. Ay teka, mas Bungo level na yung ganitong statement. Bungo is trying to argue to those people na wala hilig mag-debunk. They don't watch ghost hunting to debunk spirit. Kailan ko inano to? Na nag-argue ako sa walang hilig mag-debunk. Kailan to? Or yung mga walang hilig mag-debunk ang nag-argue sa akin, kaya ako sila nasasagot. They don't watch ghost hunting to debunk the spirits. They watch ghost hunters for entertainment. Diba? Ulitin ko yung statement ha. Sabi niya, Bungo TV is trying to argue to those people na walang hilig mag-debunk. They don't watch ghost hunting to debunk the spirits. Hindi naman spirits yung dinidebunk eh. Kailan ko ba dinibunk ang spirits? Spirits ba yung dinidebunk ko o yung video? See? Dito, hindi mo pinag-iisipan yung kino-comment mo dito. Kailan ko dinibunk yung spirit? Diba? It's like alahero ako, no? Sa sanglaan. Sinasabi ko, yung kwintas mo fake. Does it mean ba na lahat ng ginto sa buong mundo, hindi ko na pinaniniwalaan? Or yung kwintas mo lang na fake? Video ang dinidibang ko, hindi spirits. Pranks lang yan. Noong una, dami nagagalit sa fake pranks. Pero
Pag inisip mo, prank can be brutal. Ito yung sinabi ko dito sa comments. Hindi, walang connect yung prank sa pag-ghost hunting. 'Di ba? Yung prank na sinasabi mo na yan, after ng prank na yan, inaamin nilang fake yung prank nila. 'Di ba? Inaamin nilang fake yung prank nila kasi nag-aano sila ng nantitrip sila ng tao eh. So kung ikukumpara mo sa prank yung pag-fake ghost hunting, 'di ba? Kung ikaw ay ikukumpara mo, so ibig mo sabihin nantitrip din lang yung mga ghost hunters na fake? Malayo to, men. Sobrang layo nitong pagkumpara mo ng prank sa ghost hunting. Sobrang ang prank kasi after mong gawin yan, inaamin mo yan eh. Inaamin mo yan after eh. Itong taon na yung video, men, hindi pa inaamin na peke eh. Di ba? Wala pang kalinawan eh. Parang ganito lang yan. Yes, fun manood ng legit. Legit via Bungo. Pero legit can showcase the brutal rituals and equipments. Soon yung app sa CP na pinipintasan ni Bungo na fake. Fake naman talaga yun eh. Fake naman talaga yung apps. Kailangan ba sabihin ko totoo yung mga apps? Fake naman talaga. Just imagine yung ghost tube ni Kuya Red. Ginamit niya sa gubat, sinasabi kitchen. Ano kinalaman ng kitchen sa gubat? Ano ba? Will be safer mapanood ng bata at magaya gamitin kaysa yung mga totoong pantawag. Hindi, kaya nga dito nga papasok yung linawin nila. Kasi ang nangyayari, ma'am, hindi nila linawin hanggang hindi sila umaamin na fake yung ginagawa nila. 'Di ba? Hindi kasi nila nililinaw. 'Yun ang dapat mo maintindihan. Kaya nga sinabi ko, 'di ba? Pag kaya na umamin na yung mga yun na for entertainment lang ang ginagawa nila, wala na akong pakialam diyan. Bahala na kayong gumawa ng video. Sino-sino mga ghost hunters ang nilubayan ko na? Si Ghost Hunter 18, Alpha Ghost 01, si Jasper Ghost TV din. Diba? Wala na akong pakialam sa mga kasi umamin na yung mga yun eh. Diba? Kaya ako nga dinidebunk kasi nga pinagpapalagay nilang totoo yung ginagawa nila. Bungo is looking for someone na makikipagdebate sa kanya. Kaso ang problema, smart people don't have time to argue sa bagay na no one can prove. Alin na no one can prove? Na fake yung mga ghost hunter? Baka pakita ko sa iyo yung yung behind the scenes ng ghost hunter, mapoprove ko sa yung peke ang ginagawa nila. 'Di ba? Pagtatalunan nyo legit and fakes, pero at the end of the day, no one can prove na may legit ba talaga. Intelligent people find it waste of time. No! Ito yung sinasabi ko sa iyo eh. Pinipilit mo, binabaliktad mo, na kailangan patunayan yung legit. Kahit kailan kasi, mahirap patunayan yung legit na yan eh. Yung legit na talagang paranormal. Pero yung legit ghost hunters, madali lang yan. As long as na hindi sila namimeke, legit na sila. Pero ang pinag-uusapan natin dito, legit na legit na evidence. Kahit nga mga binubuga ni Sir I.M. Reverie na evidence, subject for inspection pa rin eh. Diba? Ang pinag-uusapan natin, hindi evidence, hindi about evidence. About pagiging peking ghost hunter. Diba? Kaya mong i-prove na fake ang isang ghost hunter. Katulad ng sinabi ko, may behind the scenes ako na recording. Diba? O na-prove kong fake sila. Legit ghost hunters, kaya ko rin i-prove yun. As long as hindi sila namimeke. Pero yung evidence, dun tayo magkakatalo sa evidence. Bibihira lang ang mga evidence na napuprove na totoo talaga. Pero meron yan. May napuprove na totoo. Kabaliktaran yung sinasabi mo dito, smart people don't have time to argue. Pero may time na makipag-argue ka sa akin, hindi ka smart.
Sa no one can prove. 'Di ba? Madali lang i-prove na may legit na ghost hunter. Evidence siguro yung tinutukoy mo dito. Evidence yung tinutukoy mo dito. Pwede ka namang pwede ka namang magkamali eh. Pero at the same time, legit na ghost hunter ka pa rin. Yung na-capture mo sa picture mo, akala mo white lady, hindi mo naman sinadya yun eh. Na may puti eh. Then nung in-enhance natin yung picture, yung pala nakasampay lang na tuwalyang puti. Oh. Pero fake ba siya noon? Hindi siya fake noon. Nagkamali lang siya. Diba? Parang ganito lang yan, yung legit kay Bungo TV, to some people, di pa din yun legit. But do they bash them? Diba? Ano? Parang ganito lang yan, yung legit kay Bungo TV, to some people, di pa din yun legit. But do they bash them? Diba? Ang pinag-uusapan nito pagiging legit na ghost hunter, hindi yung evidence ha. So chance na may makipag-argument at mag-aksaya ng oras kay Bungo TV, katulad mo, na may utak talaga or batak sa debate, is mababa ang chance. There is a chance, but mababa. Pwede kasing matalino tao pero hindi mahilig sa debate. They can't express their argument ng maganda. O paano pa siya naging matalino nun? Kung hindi siya makakapag-express ng argument ng maganda. Ano ba? Ma'am naman eh, ano ba? Ano to, wala ka na proof dito. Masyado kang subtle yung mo dito, pag insulto mo sa akin dito eh. 'Di ba? Pero kung tutuusin, kabubuhan din man yung sinabi mo dito, ma'am eh. Just imagine yung prank ikukumpara mo sa sa ghost hunting. Come on. Sabing gano'n, no? Yan ang inaabangan ko talaga sa contents mo. Kung mapapaamin mo, interesado talaga ako. Pero sa ngayon, I guess legit ghost hunter should take this a competition. No! Hindi! Para sa inyong mga bobo na sumusuporta dyan sa mga peke na yan, hindi ito magiging competition to. Pero sa mga nag-iisip, hindi. Diba? Para mas i-improve nila yung craft nila, legit and entertaining. Lahat panalo doon. Yun advantage na may no, hindi. Walang competition. Just imagine isang professional wrestler, WWE, iko-compete mo sa UFC na totohanan. Bobo naman tayo niyan, ma'am. bobo naman tayo niyan, ma'am, 'di ba? Bobo tayo niyan pagka sinabi mong ganon. Na legit ghost should take this a competition. No. Hindi pwede. Yun nga ang purpose eh. I-educate yung mga tao eh. Tapos ikaw kukonsintihin mo. Pambihira. Di ba? Kung mapapaamin mo. Hindi nga humarap eh. Anyway, back tayo dun sa main content. Wait, isisingit ko na rin to ah. Di ako kampi sa'yo, Bungol TV. At di rin ako kampi kay Third Eye. Pero di mo ba naiisip na baka isang troll lang yung Ben? At baka di talaga yung si Third Eye? Yes, granting. Bakit hindi magbigay ng statement si Third Eye habang nagdidebate kami? Nahoy, hindi ako yan. Hahayaan niya mag-isa yung identity niya doon na hindi siya yon. Ano ba ang klaseng pag-uutak yan, di ba? Wala ka din namang heavy proof na si Third Eye yon. At kahit sino kaya magpanggap na si Third Eye na pure trolling. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, di ba, nagigets mo rin ba, kung si Third Eye na yun nabubugbog doon, bakit hindi siya, kahit mag-PM man lang siya sa akin, na oy, hindi ako yung kausap mo, o kahit kinabukasan, linawin niya. Pure assumption ka lang na si Third Eye. Di ba, edi linawin niya. Linawin niya. At saka hindi ako nag-assume. Siya mismo ang nagsasabi na ang sabi niya doon, pumunta ka sa live ko. Asan sa mga video ko ang peke? Di ba? Paano ako naging foul doon? Di ba? Paano ako naging foul doon?
Eh di magsalita si Third Eye. Oh, iset natin, sabihin niya Bungo, hindi ako yung nakausap mo. Ako na ang haharap sa'yo ngayon. May nangyari bang ganon? Walang nangyaring ganon. Paano ako naging foul doon? 'Di ba? Kasi alam mo Bito Pakito, kahit pa sabihin mo na hindi si Third Eye yun, ang question is still the same pa rin eh. Kailangan niya pa rin sagutin yung mga tanong sa kanya eh. wala tong kabulshitan ito, 'di ba? Ikaw hindi nakaka-gets. Kung pure assumption, bakit ikaw nag-i-explain sa akin na hindi siya 'yon? Bakit hindi siya mismo mag-explain na hindi siya yung Ben? I'm so sure may mga bata siya na nanonood nung time na yun eh. Na nagko-comment sa baba. May kampi sa kanya nagko-comment sa baba noon. Bakit sila hindi nila kontakin si Third Eye? Hoy, may nagpapanggap na ikaw yung nakaibungo. Diba? Gamitin na utak, men. Hello, meron akong follow-up na naman uli. Ito kay ma'am. Sabi ni ma'am, gets ko na, ang legit para kay Bungo ay pag wala siyang nareklamo sa content mo, legit ka. Correct! Kasi ano pang i-complain ko sa'yo, legit ka na eh. Ano ba, ma'am? In short, reklamador si Bungok. In short. Wala. I mean, ako naman, inaalam ko talaga bang alam ni Bungo TV paano mapuproof na legit ang isang ghost hunter paranormally? No, hindi. Diba? Alam mo, kahit fake ghost hunter ka, pwedeng makakita ka ng multo eh. Pwede ka makakita ng multo kahit fake ghost hunters ka. Alam mo kung bakit? Yung mga nakaka-capture sa KMGS, hindi naman ghost hunters yung mga yun eh. Halimbawa, nasa birthday party tayo, nagvi-video tayo, pwede may sumilip. Diba? Pwede may sumilip doon. Does it mean ba legit ka na ghost hunter? Eh kung habang nagvi-video ka noon ay namimeke ka, eksakto na may legit na multong dumaan dun sa video mo. Legit na ghost hunter ka? Fake ka pa rin nun. Kasi hindi naman yun ang main goal mo eh. Ang main goal mo mameke eh. See? Hindi mo naiintindihan. 'Di ba? Hindi ko ba talaga alam kung paano mapuprove para hunter paranormally. Yung ghost hunter, hindi mo naman kailangan ng paranormal para ma-debunk mong peke ang isang ghost hunter eh. Which is I think wala. Ang meron lang, pag di wala, i-debunk sa'yo, di ka peke. Malamang! Bakit ko i-debunk ang Bakit ko i-debunk ang legit? Eh kung wala naman talaga ako ma-debunk sa kanya. Di ba? Parang sinabihan mo ang doktor na hindi ka naman ooperahan kung wala kang sakit. Malamang, wala ka namang sakit, ba't ka ooperahan ng doktor? Gets mo? Bakit mo i-fix yung isang bagay na wala namang problema? Di ba? Nagkakanda, gulo-gulo na si ma'am sa sinasabi niya. Anyway, magmubuo na tayo dito sa na to. I hope kahit papaano masatisfy Hindi trust ang na-earn sa akin ni Sir Ed Caluwag eh. Respect. Respect. Kasi to be fair naman sa kanya, kahit anong tanongin mo, masasagot naman talaga niya. Ni Sir Ed Caluwag. Doon tayo sa main video natin. Ngayon pala tayo mag-start. Doon sa nangyari doon sa Clark, no? Di ba pagpasok namin doon, nag-establish kami ng baseline doon sa EMF meter kasi marami magsasabi, makaka-apekto sa EMF meter yung cellphone. Totoo nga naman yon. Pero tinesting namin yung range kung gaano kalapit sa cellphone bago siya maapektuhan. Kailangan talaga sobrang lapit. Next, yung pag-spike ng EMF meter, may katwiran naman yun kung hindi ko pa sina-establish kung yung EMF meter ay nagre-react talaga sa bakal. Wala pa ako maipapakita kasi wala pa ako EMF meter ngayon, di pa dumadating. Ngayon, granting kung nagre-react sa bakal yon,
EMF meter at sinasabi nyo na may bakal kasi doon sa bintana, dapat forever siyang mataas ang reading doon. Hindi siya dapat bumababa. Gets nyo? Hindi siya dapat bumababa. Kasi yung nagfo-fluctuate siya eh. Baba taas eh. At may mga time doon na pag nagtatanong kasi, medyo naniwala talaga ako. Nung every time na nagtatanong kami, nagre-respond siya sa EMF meter na pumapalo siya. Pero gusto kong kasi magiging bias, sa gusto nyo, magiging bias talaga ako dito kasi ako yun nandoon. Ito yung dapat nyo maintindihan. Diba? Lahat ng sasabihin ko sa video na to, most of it, walang credibility na dahil nandoon ako eh. Bias na ako eh. Dito ko hinihingi yung tulong nyo. Dahil ako, open naman ako kung napepekean kayo doon sa ginawa namin. Why not? Sabihin nyo, di ba? Why not? Sabihin nyo. Wala namang problema sa akin yun. Baka nga naman may punto kayo. Di ba? Ini-encourage ko kayo na mag-debunk. Yan naman talaga advocacy ko dito eh. Sana pa ba yung isang dito? Katulad nito si Boss Katoga, boy artista din. I-identify mo paano naging artista. Mahirap kasing ganyan eh, di ba? I appreciate the criticism, pero bigyan mo ako ng explanation regarding that. Di ba? Hindi basta yung magsasalita ganito. Nakaka-insulto nga naman yun kung sasabihin mo na fake ka, tapos hindi ka magpo-provide ng explanation mo. Mag-provide ka ng explanation mo. At titingnan ko, baka nga naman may katwiran ka rin. Pero ito sinusumpa ko, nandiyan ang Diyos, wala kaming in-script doon. Sa pagkakaalam ko, kung sila Sir Ed Calawagan nag-script doon, mga crew niya, sa kanila yon. Pero sa sarili ko, wala akong hindi ko naman kasi hindi ko naman, sige, para maging patas ako, hindi ko naman sinasabi na yung mga kasamahan ko doon ay ay totoo din. Sige, bigyan nyo sila ng doubt. 'Di ba? Pero sa akin, maniwala kayo, wala akong ginawang pamimiki doon. Kung meron mang pamimiki kayo nakita siguro sa part nila Sir Ed. Kasi hindi ko alam, baka bago kami pumunta doon, nagplano sila. Kasi binibigyan ko lang naman kayo ng idea, Pero kung akong tatanong nyo, lahat yon totoo. Totoo na naranasan ko, Hindi yung paranormal na nangyari doon. I don't know, baka may explanation naman kayo doon eh. 'Di ba? pero naramdaman ko naman kila Sir Ed na wala rin naman silang scripted. Yun ang pagkakaramdam ko nung time na yon. Kasi alam ko sa sarili ko na walang scripted moment doon. Simula nung start ng video hanggang patapos. Ngayon, kung mapapatunayan nyo na nagplano yan sila Sir Ed bago kami pumunta doon, hindi ilabas nyo. Willing po ako. Di ba? Ito pala nagsabi. Ito yung siya nagsabi yung Sir Bongo, hindi kaya bakal ng pader yun, di ba? Pinatong niyo sa ibabaw ng bintana EMF. Nag-spike, di ba, sa loob ng semento may bakal yan. Hindi kaya yun ang nag-trigger sa EMF dahil napatapat ng kunin ni Sir Eddie na nag-spike eh. Actually, nung nilapag niya, tingnan nga natin yun, nung time na yun. Doon sa may bintana. Andy Pure Car. Tingnan natin Kasi hindi na daw nag-spike eh. Nung kinuha ni Sir Ed. Wait lang Hindi pala ako nakapag-Brave browser, sorry, kaya may commercial. Electric charge.
Hanapin natin sa may bintana na nilagay. So, ito yon ano. Di ba? Hawak-hawak ni Sir Ed yan, yung EMF meter. Nagpa-fluctuate kahit hawak niya eh. Tumataas eh. Ngayon, ibababa ni Sir Ed, ano? Bababa niya. Nakikita mo, habang binaba niya yan, hindi naman pumapalo yung EMF nung binaba niya. Dahil kung ang theory, pero hindi ko i-dismiss yung theory niya na yan, ano? Kung ang theory may bakal yung bintana, dapat pagbaba niya yan, pumapalo na dapat yan. Constant dapat yan. Kasi yung bakal, hindi naman ano yun eh, hindi naman nawawala ang bakal kung may bakal dyan eh. Hindi naman tumatakbo ang bakal, di ba? Mas makikita mo dito, kada tanong niya, pumapalo yung ano. Ba't hindi pumalo? Wait lang na-forward ko yan. Lang. Pupuntahan ko ang mama mo, ilawin mo yung kulig lang. Ngayon na. Hindi kaya. Hindi kaya. Kasi naman kalakas. Dito ba yan yung ano, yung pumalo? Ay, hindi pa pala dito. Doon sa isa. Dito. Grammarly now uses AI to help you write, not just revise. May senaryo Type a na prompt. di ba? Doon sa banda na yon. Ba't nawala na yung senaryo na pumapalo? Kahit kanino Ito yata yun. Ito. Sorry, ibabalik ko lang yung nakapatong na gadgets, pwede ko yung gamitin. Malayo ako. So, definitely wala pong makaka-apekto na gadgets para Ayun nag-spike siya oh. Magandang gabi sa'yo, ulitin ko. Gusto ko pa sanang tulungan. Willing ka ba? Payag ka ba na hanapin natin ang mama mo? Kasi yun yung kanina Ayun Sige. Shit. Kailangan mo yan. Kahit yung yellow color. Plikan mo. Lakasan mo pa. Sige. Paramdam mo sa akin na willing ka. Yung willingness mo. Nagre-response. Diba? Pumapalo siya kasi kung ang theory mo ay bakal, dapat steady lang siya doon. May mga time na bumababa eh. Pero hindi ko pa rin sinasabing hindi ko pa rin sinasabing paranormal yan ha. Baka may explanation kayo dyan kung bakit ganyan. Kung bakit kung bakit nagkakaroon ng ganyan. O, next question. Dito. Sabing ganun, okay sana yung pagsama-sama kay Sir Ed Calawag eh. Mas gusto ko panoorin, lalo na yung video mo na takot ka. Pero pag sisira mo sa iba, ano sinira ba? Paulit-ulit na lang yan eh. Sabihin nyo kung ano yung sinira. Yung specific. Hindi yung paninira. Tapos hindi ka ba makaka-copyright sa background music mo, boss? Huwag yun ang problemahin yun, man. Diba? Lahat yun, pinag-aralan ko na lahat yun bago pa, copyright free yung kinukuha ko. Pagdating ng panahon, babagsak ka at pagsisisihan na di ka na lang gumawa ng ibang video. Nakakairita na puro ka ghost hunter na ewan ko ba. Okay lang mag-debunk ka pero wala na bang iba? Parang ako lang yung channel sa YouTube na napapanood nito Wala na bang iba? Gusto ko mag-debunk masama ba yon? Bawal ba? Ito
Ano pa yung mga ibang ano dito, ibang punto dito. Doon sa part na ano, yung pinapabulong sa akin ni Sir Ed yung kaluluwa. I swear to God, may narinig talaga ako sa tenga ko na gumaganon. Gumaganon siya sa ano ko. Alam mo yung tinig ng mga nag-uusap sa paligid na ayaw iparinig sa'yo, yung pag nagbubulungan sila. Kaya nga tinanong ko yung ano, nag-uusap ba kayo? Yung sa nasa gilid. Hindi, promise. I don't know, pero pwede nyo akong bigyan ng ano, explanation. Baka mamaya hallucinations na naman yun. Pero that time, hindi naman ako takot dahil may kasama ako eh. Pero I swear to God talaga. Narinig ko yun sa tenga ko. Yung pinapabulong sa akin. Although na hindi siya malinaw. Diba? Kaya ako nasabing V, yung inaano sa akin, pinaparinig sa akin. Parang V yung ano eh, yung tono eh. Hindi ko nga alam paano ko nasabing V. Basta may narinig akong bulong. Na nasa ano siya, nasa tone siya ng V. Basta hindi ko ma-explain. Mahirap i-explain dito. Kailangan, kung pwede lang sana makapture yung audio sa utak eh. Pero gusto ko bigyan niyo ako ng explanation. 'Di ba? Kung paano hindi siya magiging, hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung ano yung bulong na yun eh. Dahil lang ba sa utak ko yun? Dahil lang ba sinuggest sa akin ni Sir Ed Kaluwag na ano, na kailangan may marinig ako? Pwede rin siguro. Pero narinig ko talaga eh. Siguro hinipnotize ako ni Sir Ed Kaluwag na may maririnig ka. O kung hinipnotize ako, bakit hindi agad diretsong letter yung masabi ko? Bakit kailangan pa yung marinig ko, di ba? Well, yun ang hinihingi ko ng tulong sa inyo. Willing ako kahit anong explanation nyo. 'Di ba? Then, meron pa doon, yung time na ipapakita sa akin. Ito totoo to. Promise ha. Ipapakita sa akin kung ano nangyari kay Victor. Victor kasi na-establish na name eh. Pag ganun sa akin ng daliri ni Sir Ed, biglang nag-green yung paligid. I don't know, dahil siguro psychological. Ganito kasi sabi ni Sir Ed sa akin, tanggalin mo lahat ng doubt mo. Kahit gusto kong tanggalin yung doubt ko, nag-iisip pa rin ako na explanation ng time na yon. Kasi ang sasabihin sa akin, sasuggestan lang naman ako ni Sir Ed Kaluwag niyan eh. Kung ano yung pwede ko maisip. Pero hindi nagsalita si Sir Ed Kaluwag ng dapat kong maisip. Hindi, siguro sinabi niya ipakita sa'yo yung kung anong nangyari sa kanya. Pagsasuggest ba yon? Pero the moment na nilagay yung daliri niya sa ulo ko, nagkulay green yung, di ba pag nakapikit ka, kulay black yung nakikita mo, nagkulay green. I don't know if psychological yun ha. Nagkulay green, then parang, nakita ko parang grass. May grass eh. Kulay green kasi eh. Kaya inassume ko na grass yun na, alam mo yung blades ng grass na gumagano sa mata ko. Then may narinig akong bang, 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 bang. Putok talaga ng barel. Tapos may mga tao na parang nasa gera, na mga maiingay. I don't know pa kung nagtatawanan ba or nagsisigawan. Basta maingay sila. Na parang gera. Bang, bang. Alam mo yung sagutan ng barel? I don't know if it's the same side na barel, nagbabarilan, or isang side lang yung bumabarel. Basta maraming putok ng baril eh. Bang, 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 bang. Basta ganon. Kaya yun ang naisip ko. Then, kinakabahan pa nga ako nun eh. Kasi nung time na yun, may sinulat na si Sir Ed Kaluwag ng kung ano nangyari doon sa Victor na yon. Kinakabahan ako, baka mamaya, kung ano yung sinulat niya doon, hindi kami magtugma. Paano niya i-explain yun? Ako yung mahihiya para kay Sir Ed Kaluwag nun.
Baka mamaya ang sabihin ko, sinaksak, tapos, di ba, nakalagay doon sa ano, binarel. Di ba? Eh, nung sinabi ko, gunshot. Nung pagtingin ko, binarel pala. Di ba? Kaya kasi nasabi ko doon, pinipilit ko pa rin magpaka-skeptic nung time na yon. Ang sa akin kasi, imposible ba na magkatugma kami na iniisip? Possible. Possible naman yon. Na, kaya lang, ang question ko kasi dito, ang daming ways para mamatay ka eh. Pwede kang sinaksak, pwede kang nagbigti, pwede ko sabihin na nagbaril sa ulo, or pwede ko sabihin na lason, pwede ko sabihin na pero nagtugma kami eh. Diba? Pero inuulit ko, gusto ko bigyan nyo ako ng explanation dito sa nangyari na to. Kasi kahit sa anong gawin mo, bias ako. Kasi ako yung nakaranas dun eh. At yun ang gusto ko i-eliminate dito. Yung pagiging bias. Kasi kung ako tatanungin nangyari. Naniniwala ka ba doon sa nangyari? Naniwala ako. Ako yun eh. Nandun kasi ako eh. Pero iba yung power pagka pinapanood nyo lang ako. Kasi nakikita nyo yung, maaring may nakita kayo doon sa video as a third person na hindi ko nakita. Yung, alimbawa, kung may trickery man na ginawa si Sir Ed Calawag, kayo makakapag-pinpoint nun. Kasi ako, lunod na lunod ako that time sa sa nangyayari eh. Di ba mga kababayan ko? Ihintayin ko mga comments nyo yung mga explanations nyo doon sa nangyari. Gusto ko mabigyan nyo ako ng magandang explanations. Ngayon, kung yung ba doon, anong part ba doon ang pwede ko i-debunk? Yung bakal sa EMF? Hindi eh. Kasi kung bakal yun, dapat constant siyang may ilaw eh. Hindi siya dapat bababa eh. Wala, hindi reliable yung... Hindi ako reliable mag-comment tungkol dito. Kayo yung gusto kong magsalita. Tatanggapin ko po yun. Ayoko lang nung yung sasabihin yung fake yan, tapos hindi kayo magpo-provide ng explanation. Mag-provide kayo ng explanation. Dahil, para sa lahat din yun. Para sa lahat din yun. Diba? Pakikinggan ko po yun. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.